Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Nandito na naman ako para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit Americans. But before that, syempre, shoutout muna tayo sa masusugid natin taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel. So ayan, Sir Nilo Esgia, magandang gabi. 49 seconds pa lang yung comment mo na basa ko kagad. So, shout out sa'yo, magandang gabi. Ganun din kay Miss Angela M, magandang gabi din. Good rainy afternoon from California. Shout out po sa inyo dyan sa California. Thank you for the positive update regarding TVJ. Siguro mas maganda, mas marami pang positive kaysa negative news. Baka para hindi toxic. Yes, minsan sinusubukan po natin yan na more positive para hindi po masyadong toxic. Pero yun nga, minsan talagang hindi maiwasan, lalo na pag napakarami pong bashers na talagang tinatarget ng TVJ. Anyway, sabi pa dito, stressful na life all over. Sana wag nang dagdagan ng ibang vloggers ang anxiety. Trust sa TVJ, gayahin sila na di sila affected masyado kasi they're in the right and the court knows that. God bless and more entertaining news. So, yun nga minsan talagang rin po Miss Angela minsan naaapektuhan talaga. Siguro ganun talaga kapag importante sa buhay mo. Like sa pagkakaibigan, di ba? Minsan may issue ka pero yung kaibigan mo ang mas affected kesa sa'yo. So, parang ganun din dito sa mga TVJ vloggers minsan, na sila yung mas affected compare po sa TVJ talaga. Anyway, bago po natin simulan ang ating headline, narito po ka-legitary cards ang online views natin kanina. 101k online na viewers tayo sa Itbulaga at sa TV5 YouTube channel. So, meron po tayo dito 67k watching sa Itbulaga TVJ. Samantalang sa TV5 Philippines ay nasa 36k watching. Thank you so much po sa friend natin na si There's TV. Ibinigay po niya yung data na to sa atin. Kasi team replay na naman na tayo. Nako, team replay na naman po ako. Tulog na naman kanina. Pero syempre, yan po ay nakabili na sa kasama natin sa bahay. Open lang ang TV. Pero umaga, tanghali, pagdating ng hapon, tulog pa din talaga. 4 times yung tulog ko maghapon. Pagising mga alas 9, tutulog. Then pagdating ng mga alas 12, tutulog. Then mamaya alas 4, tutulog. Tapos ngayong kape, tutulog ulit. Kaya hindi ko alam, nagkaroon daw pala ng problem sa TV5 Philippines si YouTube kanina kasi team replay po ako ngayon. Pero nung kalagitnaan naman daw po kanina ng live, okay na ang TV5 Philippines. Sayang lang kasi bumaba yung kanilang views. Ayan, alas 12, 12:09, 5.4 lamang po ang nanonood sa TV5 pero naayos din naman. Samantala, sa ang tahanang pinakamasaya naman ay meron lamang pong 2,635 online na viewers. So kahit tumulong pa man ang GMA network sa kanila, wala pa rin, ligwak pa din talaga sila ka-OG. 36 million yan na subscriber pero 2K lang po ang nanonood. Samantala, narito naman ang post ni Best Pills na kung saan malapit na daw po sila mag 45 years. Ang tahanang pinakamasaya, malapit na daw mag 45 years at ngayong July na daw yan. Excited ba? Naku, wala pong excited. Kita mo nga, walang ka-comment. Pag TVJ yan, kahit 1 minute pa lamang, tagtad na po ng comment agad yan. 1 minute post pa lang, tagtad na agad ang comment sila. Laughing emoji pa ang matatanggap. Paano ba naman kasi, tahanang pinakamasaya, 45 years, yung seryoso. 1 month pa nga lamang po kayo, tapos 45 years. Kahit nga po taping, hindi makakapag-celebrate ng 45 years Happy 45 years sa atin mga ka-TP. Malapit na ang ating selebrasyon, 45 na taon na nagbibigay ligaya ang taping tahanang pinakamasaya.
Ano daw? Ano't ano pa man, Tape Inc. ang sumugal. Sila ang 45 years. Ay nako, kung meron mang dekada na isi-celebrate ang Tape Inc., hindi po 45 years. 1981 kasi sila, hindi po 1979. So, itatakpo nila yan sa kokote po nila na Itbulaga is Itbulaga na bago pa man dumating ang Tape Inc. Korte nga, hindi nila mapaniwala, taong bayan pa kaya. Pagamot ka kaya best pills para malaman mo na 1 month lang ang tahanang pinakamasaya. Anyway, mga Dabarkads, ngayon naman nga, dumako po tayo at pag-usapan ang pinakasentro ng ating balita para po sa gabing ito. And eto nga po ay may kinalaman sa kabago-bago lang, kapasok-pasok lang, Ka-Legit Dabarkads. Nahakot award na naman nga po ang TVJ at ang Itbulaga ay binigyan ng award bilang Best Noontime Show. O diba? Bongga, inggit na naman po ang kabila niyan for sure. Mamaya, gagawa na rin po sila ng sarili nilang award. Huwag lamang magpahuli. So, ito nga po, tuwang-tuwa at proud na proud, ang News 5. At kanila nga pong ipinost ito from 9th Platinum Stallion National Media Awards. EET Bulaga, Itbulaga, Best Noontime Show. And nakalagay po dyan TV5. So baka mamaya isama po sa record ng tape at ang kinin po ng mga panatiko ng tape ang award na ito. So malinaw na nakalagay na Itbulaga TV5. Hindi po kayo yan at kailanman hindi po kayo magiging Itbulaga. Samantala, sabi nga po dito sa mismong post ng Trinity University of Asia, presenting you the distinguished winners for the Trinity University of Asia Platinum Stallion National Media Awards 2024 is a testament to the countless hours of hard work, creativity, and unwavering commitment you poured into the Philippine media industry. For every single stallion who has embraced Filipino excellence by wisely selecting their outstanding picks, we thank you all for taking the time to vote for the 9th year of the Platinum Stallion National Media Awards. If you missed the chance to cast your votes, worry no more, because we are still invited to the Star-Stud awarding ceremony this February 2024. Stay tuned for more exciting announcement. And makikita nga po ninyo dito, Ka-Legit Dabarkads, na ang Showtime kasama din, sa binigyan ng award. Grabe nga yun. 2 original noontime show na bigyan po ng award. Kawawa naman po ang GMA na tahanang pinakamasaya. Parang hindi man lamang po tumagi sa isip nila na bigyan ng award. So, ang Itbulaga is Best Noontime Show. Programa po yan ng TV5. Ang It Showtime naman ay Best Variety Show ng ABS-CBN. So, parehas po silang nakakuha ng award. Congratulations sa 2 noontime shows. Samantala, paano nga naman daw po sila mabibigyan ng award kung ganito naman daw ang record ng tahanang pinakamasaya ng GMA? Na-flat na po at natengga na po sa 2%. And hanggang ngayon pong February, talagang nananatili na sila ay nangungulelat. Kaya naman, talagang masasabi nga raw po na tapos na ang maliligayang araw ng Tape Inc. Palubog na po sila ng palubog dahil natatalo na sila sa kaso, talo pa sa ratings, hindi rin po nabibigyan ng award. Sabi nila, hindi malabong manghanib ang tahanang pinakamasaya at hindi na makarinyo pa ng kontrata. Samantala, sabi naman dito ni Fermin Bawalan, magandang gabi. May promise si Andres. Nung una, sabi niya, kung nasaan ang kambal,
dun din siya. So, ayaw ni Andres mahiwalay kay Tasing. So, sana nga po maging magkasama po si Andres at saka si Atasha. Lalo na't parang gustong ligawan ni Vice Ganda si Andres para maging kanila pong host sa Showtime. Para kasing hindi lang pure biro yun ni Vice Ganda, parang interesado talaga siya na makuha po ang kakambala nitong si Atasha Mulak para maging or makasama po nila sa Showtime. Siyempre, magiging nga naman yan, trending sa social media. And magkakaroon po ng chance sila na muli pong makauna sa ratings. Maunahan or maungusan ang It Bulaga, which is okay lang naman, ganun talaga gagawa ng paraan ang kabila. Kaya sana talagang si Andres ay hindi po kumagat dito po sa offer ni Vice Ganda. Samantala sabi naman ni Chomalyn Marabe, kakapirma pa lang ni Andres sa TV5. Tapos sa It's Showtime siya mapapanood. Ano yon? Kakalabanin ni Andres ang kanyang mother network? Dapat sa show ng TV5 siya mapanood. At saka sabi ni Andres dati kung saan si Atasha, doon din siya. And di ba sabi po ng TVJ or ni Mama Pau ko po ito narinig during MediaCon. Kung tama ako na sa MediaCon po nila ito sinabi. Sabi ni Mama Pau may narinig sila na 2 legendary cards ang ipapasok. So, nauna na si Atasha, baka nga si Andres ang sunod. Iniintay lang talaga na makauwi ng Pinas and ngayong nandito na, why not? Diba? Samantala, sabi naman dito ni Medardo Leoncio, avid viewer from East Rembo Taguig. Solid sa election sa 2025, solid ako kay Tito Sen. Pati sa mga kaibigan ko, bet namin siya. Salamat sa vlog mo, ma'am. Gandara SRU. Walang anuman po, Sir Medrado. Medardo pala. And pare-parehas po tayo, basta legit vertical solid po ang ating boto dito kay Tito Sen. Samantala sabi naman ni Toto Noe, if your Miss Ko wants to run for senator, time for him to leave tahanang pinakamasaya or else better for Mayor of Manila again. Sure win for him. Sabi naman ni DJ Ray on the Mix, kay Tito Sen, ang vote ko, 500% boto ko. So yun lang muna guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.